Welcome to my 8 hours na pasok sa trabaho. Yes, sa pasok na naman ako. And may oras pa ako bago ako pumasok. Gusto kong mag-share na naman. So, kahapon nga, 'di ba, nagkwento ako na halos maubusan na kami ng ang tawag doon, ng pananampalataya kahapon. Yung anak ko kasi, masyado siyang kaalala kahapon. Stress na siya. Alam mo yun, yung gustong-gusto na niyang makahanap ng trabaho. Gustong-gusto na niyang makapagtrabaho. I'm glad na gusto naman talaga niya na magtrabaho. Hindi naman talaga siya yung tamad na bata na kagaya ng nung kakilala ko na ayaw talaga magtrabaho. Siya gusto talaga niya magtrabaho. And then, syempre, gusto na rin niya naman na makagraduate nga, 'di ba? Kasi, syempre, paano siya makakagraduate? At ayaw din naman niya na, anong tawag dito, isuko na lamang yung pinag-aralan niya. Naroon kasi na halos sumuko na kami kahapon. Sabi ko sa kanya, ano kaya anak na isuko mo na lang iyang pinag-aralan mo. Maghanap ka na lang ng ibang trabaho. Tapos aral ka uli. Yun ang naiisip namin kahapon na ibang options. Pero syempre, sabi ko, hindi mo naman yan totally bibitawan agad. Kumbaga, bibitawan mo lang temporary. Para magkaroon ng trabaho, makaipon uli. Kahit actually, hindi naman talaga kailangan talaga niya ng pera. Kasi may ipon pa naman siya. Hindi pa naman ubos yung pera niya. Pwede na nga siya makapagsimula ng kanya kung tutuusin eh. Pero, syempre, sabi namin wag muna. Mas ipunin niya muna yung pera niya para mas madali. Hindi siya parang may stress pag namuhay na siya ng kanya uli. Yun. Sabi ko, so, habang naghihintay ka lamang nung trabaho para diyan sa yung pinag-aralan, di mag-aral ka uli ng iba. Doon, yun nga, mag-apply ka sa ganito sa ospital para mag-aaral ka ulit, tapos bayaran ka naman sa pag-aaral mo, pati sa training. O di habang naghihintay ka nung isa, at pag dumating na yun, di tapusin mo, di ba? Tapos, yun nga lang, sabi niya para kasing ayaw kong isuko kasi sayang din naman yung pinag-aralan, sayang din yung pera, sayang din yung mga panahon na inilaan ko din sa pag-aaral na ito. Tapos, bibitawan ko lang, sabi niya ganun. Yun. Tapos, so, sabi ko, o sige, maghintay na lang tayo. Sabi ko sa kanya, ganun, maghintay na lang tayo. Darating din yung interview na yan. Pasasaan ba? So, kahapon, nagsenda naman siya ng application. Doon nga, sa retirement homes naman. Meron silang kailangan doon para sa trabaho niya. So, inaplayan niya. And then, mabilis siya yung sagot. May tumawag agad na tao. Sabi, gusto mo ba na, available ka bang magpa-interview sa Lunes? Sabi niya ganun. Tapos sabi ko, sige, tanggapin mo. So, yun, binigyan ng oras at saan. Yan, may interview sa Monday. That's good. Tapos kasunod, ngayon, kagabi, may natanggap siyang email na sabi ay, kung pwede ka bang ma-interview, mamili ka, merong pinamimilian na 3 schedule na ibinigay doon. Sabi niya, ito nga pala yung company, ganyan-ganyan. Sinabi ko anong company, tapos sinabi na, ito, kung alin dyan ang interesado ka na magpa-appointment, anong araw, dito, piliin mo dyan at yun ang ipasa mo sa akin. Sabi ganun. 3 yung binigay na schedule. 3 magkakaibang araw at 3 magkakaibang oras. So, ibinili na anak ko yung Tuesday. At saka yung interview is, mangyayari siya through video call. Hindi siya in person. Yan, maganda. Sabi ko, see, that's good. Sabi ko sa inyo nung halos almost sumuko na kaming mag-ina, saka dumarating yun. Sabi ko sa kanya, konting tiyaga lang Pero yun, excited na ako para sa kanya. I'm glad na magkakaroon na rin siya ng at least chance. Magkakatrabaho na din siya. Hindi na siya may stress. Yes, alam ko naman na nakaka-stress talaga ang maghintay ng mga tatawag sa'yo for interview or maghintay ng trabaho kung kailan darating. Pero gladly, ito na nga dumating na. Hopefully, matanggap siya dun sa pangalawa. Yung una naman, okay lang, yung Baptist Retirement Homes. Maganda rin yun. Yun, kasi yun lang yung magiging trabaho mo sa area lang na yun, but I'm not sure. Maybe I'm wrong. Baka maraming retirement homes ang pupuntahan niya, I'm not sure. Yun. Pero yung pangalawa is, ganun din naman, but at least kilala din naman. Isa sa mga kilalang company din yun. Alright, papasok na ako dahil halos malate ako ng oras ngayon. Dahil maling gate yung napasukan ko kanina, yun pala yung sarado. Akala ko, yun ang bukas. So, sininda nga nung katrabaho ko kagabi, kung aling gate yung bukas, nakalimutan ko naman ang pangalan. Tapos, ako namang hindi ko rin tiningnan yung mapa na meron ako dito. May mapa ako dito kung aling gate yung sarado. Hindi ko tiningnan. Ayan, pumunta ako dun sa isang gate. Ay, sarado pala. So, bumalik na naman ako. Ayan na naman, naubos na naman yung oras ko. But, gladly, hindi naman ako late. May oras pa rin ako. So, yun, papasok na ako ngayon. Dahil,
malilate na tayo. Okay, hanggang sa muli, bye!